Una sa lahat, sasakyang paahon ng bahang parking sa Cebu City, umusok at nadisgrasya. Putik ang tubig naman na rumagasa pababa ng bundok. May namatay sa landslide sa Leyte, habang ang classroom na ito sa Aklan, pinasok ng baha. Meron ding nasirang tulay sa Antique. Ang ibang binahang lugar sa bansa, bunsod ng bagyo at habagat, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Krising maglalandfall bukas habang pinalalakas ang hanging habagat. Ang mga lugar na uulanin, alamin. Tatlong talansay na hinukay kahapon sa sementeryo, mga itinapon din daw noon sa Taanlig at posibleng nauna pang pinatay sa mga missing sabugeros. Paano kalang gawing krimen ang pag-abandona ng anak sa kanyang magulang sinusulong? May paglilinaw dyan si Senator Ping Lacson. Bagong batas na hindi approve sa marami, tinutubong interes ng ipon mo sa bangko, 20% tax na. At sa showbiz, mga bida ng Philippine version na It's Okay to Not Be Okay na sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino, pinaggaguluhan sa kanilang advance screening. Binaha ang maraming lugar sa Mimaropa at Visayas dahil epekto ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Sa Leyte, isa ang namatay dahil sa landslide. Naasa frontlining balita si Jan Arua ng News 5 Visayas. Umuusok ang sasakyang ito habang paahon ng parking area nang biglang bumulusok pababa sa isang mall sa Cebu City. Bumangga pa siya sa nasa likod niyang sasakyan. Ayon sa uploader, pinilit ng driver na paandarin ang sasakyang tumirik na. Binaha kasi ang parking area. Wala namang ibang nasugatan. Bigla namang rumagasa ang tubig at putik mula sa bundok sa Talisay, Cebu. Isa-isa namang isinalba ang ilang gamit sa classroom na ito sa Balagtasan Elementary School sa Madalag, Aklan dahil sa baha. Sa ibang parte ng bayan, may inanod pang kalabaw dahil sa baha. Sa Dumaguete City, stranded ang maraming truck dahil kansilado ang mga biyahe ng barko. Kulay putik naman ang baha sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ganyan din ang sitwasyon sa Sebaste, Antique. Sa bayan naman ng Kulasi sa Antique pa rin, umapaw ang ilog dahil sa walang patid na ulan. Nasira naman ang kawayang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig sa Patnungon, Antique. Hanggang tuhod naman ang baha sa Albuera, Leyte. Sa San Ricardo, Southern Leyte, na-recover ang bangkay ng isang residenteng nawawala dahil sa landslide. Sa Zamboanga City, 3 barko ang inanod sa dalampasigan dahil sa lakas ng alon. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Nakataas na ang red alert status sa mga rehiyon ng Cordillera at Cagayan Valley dahil sa bagyong Krising. Kanya-kanya paghahanda mga LGU sa pagtama ng bagyo. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Bago pa man ang inaasahang paglandfall ng bagyong Krising, nagsagawa ng road clearing operations at pagpuputol sa mga sanga ng kahoy sa Tuguegarao City. Yan ay para maiwasan ang pinsala sa kalsada kapag manalasa ang bagyo. Sa ngayon, nakataas na ang red alert sa buong lalawigan ng Cagayan base sa abiso ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Binabantayan naman ang ilang bayan dahil sa banta ng pagbaha, kabilang ang Alcala, Apari, Amulong, Enrile, Gataran, Igig, Lalo, Lasam, Peña Blanca at Sulana. Yung ating mga preparedness naman na since madalas kaming dinadaanan dito ng bagyo, naka-pre-position na po yung ating lahat ng mga assets po natin, floating and land assets. Nakatakda naman buksan ang isang spillway gate ng Magat Dam para maiwasan ang pag-apaw ng dam. Nasa higit kumulang 150 cubic meter per second na tubig ang ilalabas mula sa Magat Reservoir. Bukas, bubuksan ang dam alas 9 ng umaga.
Kasama ring isinailalim sa red alert ang probinsya ng Batanes. Inakyat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas mataas na lugar para hindi matangay sakaling lumakas ang alon sa pagtama ng bagyo. Puspusan din ang mga paghahanda sa Baguio City. Para maiwasan ang baha, ilang residente ang nag-alis ng mga basurang nakabara sa mga steel screen sa mga ilog. Nag-remind ulit ng ating mayor na ang basura naman is pwedeng agapan. Pwede namang hindi mangyayari mga flooding na yan kung wala yung ating mga basura. So nag-remind ulit ang ating mayor sa proper waste disposal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, posibleng lumakas pa at maglandfall na bukas ang bagyong Krising sa Cagayan. Sa ngayon ay 545 kilometers ang layo nito sa silangan ng Baler, Aurora. Napanatili nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kph. Nakataas ngayon ang wind signal number 1 sa halos buong Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region, pati na sa Polillo Islands, Catanduanes, Camarines Norte at hilagang parte ng Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, napalakas ng bagyo ang habagat at bukas ay posibleng lumakas pa ito bilang tropical storm bago ang posibilidad na maglandfall sa Cagayan. Sa Sabado pa nakikitang lalabas ng PAR ang bagyo at may tsansang lumakas pa ito bilang typhoon. Ayon sa Pag-asa, posible rin bukas ang intense to torrential rains o matinding ulan sa Cagayan at Isabela. Heavy to intense rains naman sa silangang panig ng Luzon, Western Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, Apayao at Caliga. Maghanda rin sa pag-ulan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Samar Province at ilang lugar sa Zamboanga Peninsula. Ingat mga kapatid dahil posible ang magdulot ng pagbaha at landslides. Dahil sa sama ng panahon, maraming lugar na rin ang nagsuspinde ng klase. Sa Metro Manila, walang pasok ang lahat ng anta sa Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Parañaque, Pateros at San Juan. Face-to-face classes naman ang sinuspinde sa Las Piñas at Muntinlupa, habang kinder hanggang grade 12 ang suspended sa Taguig at sa Valenzuela City. Nagsuspende na rin ng iba't ibang probinsya. Ang kumpletong listahan ng mga walang pasok bukas makikita po ninyo sa ibabang bahagi ng inyong TV screen hanggang matapos ang Frontline Tonight. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang paghahanda sa panalasa ng bagyong Krising. Sa ngayon, nagsasagawa na ng pre-disaster assessment ang NDRRMC. Binuksan na rin ang kanilang Virtual Emergency Operations Center. Bukod dito, patuloy ang pagbabantay sa bagyo at pag-aabiso sa mga maapektuhang lugar. Nakaalerto na rin ang pamahalaan para sa agarang pagbibigay ng tulong. Patuloy pa rin po ang pagmomonitor at pagbibigay po ng mga advisories sa mga stakeholders sa ating mga kababayan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, ganoon din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po patungkol po dito. 4 na sakong posibleng may lamang buto ng tao ang na-recover ngayong araw sa Taal Lake. Tuloy ang operasyon kahit na pumutok kanina ang Bulkang Taal. Nasa frontline na balitang yan, Ian Suyu. Mag-aalas 3 ng hapon kanina nang iniahon mula sa Taal Lake ang mga puti at asul na sakong ito. Ang laman niyan, posibleng ebidensya raw sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa Department of Justice, ang mga sakong nakuha ngayong araw ay naglalaman daw ng ribs o tadyang ng tao. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. This time, in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Dinala na sa opisina ng PCG ang mga na-recover na sako. Ito-turn over naman ito ng PCG papunta sa PNP Forensic Office ng Batangas at saka dadalhin sa Camp Crame. 5 sako na ang naunang nakuha mula sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw. Nasa 70 buto na ang nadiskubre pero 6 pa lang ang nakumpirmang buto ng tao. Dahil 1 linggo na ang search and retrieval operation sa Taal, pinag-iisipan na ng bayan ng Laurel ang pagdedeklara ng state of calamity.
Malaki na raw kasi ang lugi ng mga mangingisda sa paligid ng Taal Lake mula nang maiugnay ang kanilang lugar sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Takot daw bumili ang mga mamimili ng isda sa kanila dahil inaakala nila na kinakain ng mga ito ang mga bangkay ng mga sabungero. Unexpected po ang nangyaring ito. Kung magdideklara ay mabibigyan agad ng pondo para po mabigyan ng extension ng support ang ating mga mangingisda. 6 na barangay sa Laurel ang apektado ng retrieval operations. Kabilang dyan ang barangay Balakilong, Gulod, Buso-Buso, Bugaan East, Berinayan at Leviste. Nandyan daw ang nasa 400 hanggang 500 ang mga mangingisda. Sa gitna naman ng search and retrieval operation sa Taal Lake, biglang nag-alboroto ang Bulkang Taal pasado 3:00 ng hapon kanina. Tumagal yan ng 13 minuto. Ayon sa FIVOX, phreatic eruption ang nangyari sa bulkan. Patimog silangan ang direksyon ng usok nito habang nasa hilagang kanluran ang operasyon sa lawa. Sa kabila niyan, tinitignan pa rin daw ng DOJ at PCG kung makakaapekto ito sa kanilang paghahanap at kung kailangang suspendihin ang search and retrieval bukas. Sa ngayon, nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Posibleng konektado sa isabong ang nahukay na 3 kalansay sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon sa DOJ, posibleng nauna pang mawala ang mga ito bago ang 34 na sabongeros. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Taong 2020 pa raw nang unang natagpuan sa Taal Lake ang 3 bangkay na ipinahukay sa pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas kahapon. Wala raw kasing nag-claim sa mga ito kaya sila pinalibing sa sementeryo. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, 2 lalaki at 1 babae ang mga nahukay na bangkay. Ang isa raw sa mga bangkay ay may suot na basketball jersey na mukha raw pamilyar base sa isang testigo. Ito mukhang isabong to yung 3. Kasi sa lipan na wala May clothes na nahanap that looked familiar. Kaming testigo lang nakausap kahapon. Isang possible witness na nagsabi malamang yun. Yung nakita niya yung basketball uniform, yun. Nasabi raw ni Julie Dondon Patidongan na may dinukot sila noong 2020 na babaeng buntis sa Lipa, Batangas. Nagtugma raw ito sa isang police report noong 2020 na may isang babae na nawawala. Kaya titignan daw ng DOJ kung siya ang babaeng nahukay sa sementeryo. Yun nga lang, taliwas ito sa pahayag ng supporterong nakausap ng News 5 na nagsabing 3 lalaki ang magkakahiwalay na ipinalibing sa nasabing sementeryo. Galing daw ang mga ito sa iba't ibang bulubundukin sa bayan ng Laurel. Inihingan pa namin ang tugon ng DOJ ukol dito. Giit pa ni Remulla, posible na bago pa mawala ang 34 na sabongeros noong 2021. May iba na ring nawalang tao na may kinalaman sa isabong. Samantala, isang public apology naman ang gustong marinig ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo mula sa whistleblower na si alias Totoy para hindi niya ito idemanda. Unang sinabi ni alias Totoy na miyembro umano ng Alpha Group ang retiradong polis at balak siyang ipatumba nito. Hindi ko ito maintindihan kung anong pumatok sa utak niya. Hanggang ngayon nag-iisip ako bakit hindi ko naman siya kakilala. Wala rin daw relasyon si Estomo sa bilyonaryong si Atong Ang na itinuturing mastermind sa missing sabongeros. Hindi kami close, hindi kami nagtatawagan. Kasi siyempre ang feeling ko masyado siyang mataas. Doon lang tayo sa yung mga level ko lang. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Wala pang natatanggap na anumang komunikasyon ng Malacanang tungkol sa sinasabing warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Kasunod po ito naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pwedeng maaresto si De La Rosa. Yan daw ay oras na mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court at magkaroon ng Interpol notice. Dinawit ang senador sa kaso ng drug war lalo't siya ang PNP chief noon. Dati nang ginit ni De La Rosa na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, inihain naman sa Senado ang President Rodrigo Roa Duterte Bill. Ayon sa may akda na si Senador Amy Marcos, layunin po nitong ipagbawal ang extraordinary rendition o yung pagsuko sa isang Pilipino sa jurisdiksyon ng ibang bansa nang walang consent ng individual o utos mula sa Korte ng Pilipinas. 2 magkasunod na disgrasya nangyari sa parehong kalsada sa Taguig City. Kabilang po dyan ng isang rider na nasawi matapos masapul at makaladkad ng isang truck na nawalan daw ng preno. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon, Exclusive. Biglang bumulusok ang dump truck na ito sa General Santos Street sa Lower Bikutan, Taguig nitong madaling araw ng Martes.
Kinabig ito ng driver papunta sa bangketa kung saan ito sumampa at nasa pulang mga poste. Sugatan ng driver ng dump truck dahil sa nangyari, nag-brown out sa naturang kalsada at naputulan din ang internet connection. Inaalam pa ang sanhi ng aksidenteng yan. Kaninang madaling araw, sa parehong kalsada ng General Santos, isa ulit truck ang bigla na lang bumulusok. Nasalpok at nakaladkad nito ng ilang metro ang isang motorsiklo. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa umabot sa C6 Road. Tumama ito sa Center Island, saka tumagilid sa gitna ng kalsada. Dead on the spot ang rider. Kasalukuyang nasa punerarya po siya. Ang alam po namin is galing siya sa bilihan ng merienda ng Lumi yata kagabi. Nagkalat sa kalsada ang kargang buhangin ng truck. Nagdoble kahit ng barangay para linisin yan. Katwiran ng inarestong driver. Nawalan daw siya ng preno sa pababang bahagi ng kalsada. Napakadelikado po ng kalsada na yan. Kaya kung ang mga driver hindi maingat at hindi sila magmiminor dun sa way na yon, talagang bubulusok sila lalo na kung mabigat ang kanilang mga dala. Naharap ang truck driver sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nakararanas umano ng pang-aabuso ang ilang Pinoy caregivers sa Amerika. Ang iba raw sa kanila, umaabot ng 24 hours ang duty pero wala namang natatanggap na benepisyo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Kinalampag ng mga Pilipinong caregiver ang Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Inirereklamo nila ang pang-aabusong nararanasan nila sa trabaho. Gaya ng caregiver na si Eric Orpina na iniinsulto ng mga racist o galit sa ibang lahi. Dumanas po ako ng iba-ibang mga pang-aabuso, mga pang-iinsulto, pangmamaltrato. Dahil ito po ay talamak na sa atin, no? Madalas pa raw siyang pinag-overtime pero delayed naman ang pasahod. Bukod sa kanya, marami pang Pinoy caregivers sa Amerika ang hindi nabibigyan ng tamang benepisyo ayon sa grupong migrante. Many Filipino households are being stripped of healthcare, food benefits, and will soon have to pay a tax on money that they send back home to their loved ones. Mahigit 4 na milyong Pilipino ang nasa Amerika. Karamihan nagtatrabaho sa service at healthcare industry. Panawagan ng migrante sa gobyerno ng Pilipinas siyasatin ang mga Filipino partnered employer ng mga caregiver. May ilan daw kasing employer na ipinananakot ang panguhuli ng Trump administration sa mga illegal immigrant. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, ginagawa ng gobyerno ang lahat para protektahan ang mga Pilipinong nasa abroad. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz tonight na tayo. Dinumog ng fans ang star-studded na advance and special screening ng upcoming serye na It's Okay to Not Be Okay. Of course, present dyan ang mga bidang sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Game pa nga silang nakipag-handshake sa mga fans. Tungkol ang serye sa isang author with antisocial personality disorder na si Mia played by Ann na makakatagpo at mai-in-love sa mental health caretaker na si Patpat na role ni Joshua Garcia. Mapapanood na ang It's Okay to Not Be Okay simula Lunes 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Ito pa ang isang exciting. Bibisita bukas dito sa TV5 Media Center ang cast ng Seducing Drake Palma na sina Robin Angeles at Angela Muji. Mag-guest si Angela bukas sa Good Morning Kapatid at sa 1PH para sa 1 Balita Pilipinas at Christopher Minute. Pareho namang bibisita sina Angela at Robin starting from Eat Bulaga, Afternoon Delight ng 1 News, Kapatid Connect Fan Party ng TV5 Digital, Frontline Pilipinas at sa Shoutout sa True FM. Abangan sila Robin at Angela sa Seducing Drake Palma simula sa July 21, Lunes sa Primetime Primera ng TV5. Marami pa akong baong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, kamera, planong paibisigan ng Dolomite Beach na tinuturong saniraw ng pagbaha sa Manila. Panukalang tiyaking susuportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa oras ng pangailangan. Inihain sa Senado. 20% uniform tax sa interest income inaalmahan. 2 naglalaro sa computer shop sa Davao del Norte patay sa saksakan dahil lang sa agawan sa upuan.
At karakter ni Miguel sa Incognito, played by Baron Geisler, na maalam na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbatuhan, nagtakbuhan at nagpaluan. Ganyan po ang rambulan ng kabataan sa Lacson Street sa Manila. Meron pang may dalang molotov. 6 ang hinuli ng mga otoridad, kabilang ang 3 minor de edad. Ang iba, posibleng makasuhan na ibang barangay ang mga sangkot. Gustong paimbestigahan sa Kamara ang kontrobersyal na Dolomite Beach ng Duterte administration. Ito raw kasi ang sanhi ng pagbaha sa Maynila. May sagot naman ang isang kongresista sa mga nagsasabing pinupolitika lang ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nito lang Lunes nang derechang sinisi ng Metropolitan Development Authority ang Dolomite Beach sa lumalalang problema ng lungsod ng Maynila sa pagbaha. Noong ginawa po ang Dolomite Beach, yung tubig at pinadaan po sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. Ang naging observation po namin, yun pong sewerage treatment plant, lalong-lalo na pag tag-ulan, ay hindi po kayang i-convey palabas ng Manila Bay kaagad yun pong tubig. Kaya naiipon po. Ito ang dahilan kaya gustong paimbestigahan ni Bicol Saro Party List Representative Teddy Ridon ang kontrobersyal na artificial beach. Sa inihain niyang House Resolution No. 56 kabilang sa sisiyasatin ang epekto sa kalikasan ng Dolomite Beach. Sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, titignan din kung sumailalim ang proyekto sa maayos na pag-aaral tungkol sa pagbaha sa Maynila at kung tunay nga ba itong nagpalala sa pagbaha sa lungsod. Binuo ang Dolomite Beach ng nagdaang Duterte administration, kaya tingin ng ilan baka pinopolitika lang ang proyekto. Pero paglilinaw ng ilang kongresista, we base our investigations and our answers on facts at saka mga na-conduct na hearings and investigations. So, hindi politika yan. Ayon kay Artes, natakpan ng Dolomite Beach ang 3 major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Ang resulta nito, mas mataas na baha partikular sa kahabaan ng Taft Avenue. Ang DNR naman, bagamat hindi direktang binanggit ang Dolomite Beach, sinabing dapat ibase sa siyensya ang pag-assess sa sanhi ng pagbaha. Giit pa ng ahensya ang pagbabago sa lagay ng panahon dahil sa climate change ang siyang dahilan kung bakit lumalala ang pagbaha sa Maynila. Ang DPWH naman gumagawa na raw ng hakbang para solusyonan ang naging assessment ng MMDA. The MMDA requested us actually to extend the pipe to discharge the floodwaters from that area underneath the Dolomite Beach. Kahapon naman, nang buksan ng Manila LGU ang floodgate sa Rojas Boulevard para paghandaan ang baha ngayong tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Aabot sa halos 750 million pesos na halaga ng shabu ang natagpuan sa mga balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Ang mga nasabat na kontrabado galing pa sa Amerika. Nasa Frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Aminado ang Bureau of Customs na pahirapan sa kanilang pag-iinspeksyon ng mga balikbayan box na posibleng naglalaman ng mga kontrabando o illegal na droga. Yan ay lalo't nung nakarang linggo lang, mahigit 100 kilong shabu ang nabistong nakasilid sa mga balikbayan box nang dumating sa Manila International Container Port. Ang halaga niyan, aabot sa 750 million pesos. Ang siste, idineklara itong personal packages at itinago sa loob ng mga cereal box. Sinamahan pa nga ito ng mga damit, canned goods, gatas at iba pang bagay na madalas pinapadala ng mga nasa abroad. Yung x-ray machine na bumabasa doon sa mga containers, hindi niya basta-basta makikita yung mga illegal drugs. So kailangan ng intelligence report. Hindi natin basta-basta bubuksan lahat ng balikbayan boxes. Inuulit ko, maingat tayo dyan dahil nire-respeto natin yung pagod na ginawa ng ating mga kababayan upang mabuo yung isang box ng pasalubong sa kanilang mga minamahal sa buhay. Paniniguro ng BOC, hindi naman nila binuksan ang lahat ng mga na-hold na balikbayan boxes.
Aabot sa 700 balikbayan boxes ang laman ng naharang na container van. Paano ba naman? 4 kasi sa mga ito na bistong naglalaman o pinagtataguan ng illegal na droga. Sabi pa ng customs, ito ang unang beses na may gumamit ng balikbayan boxes para maipuslit ang shabu. Noon daw kasi, pawang marijuana ang tinatangkang idaan ng mga nasa likod nito. Ang pinagtataka pa nila, galing US sa mga kontrabando na bihira sa mga madalas na haharang. Sa ganitong kalaking shipment na halos 1 bilyon, ibig sabihin, organisado yan. Hindi ito yung mga pipitsuging mga pusher lang natin, no? Nakatakdang i-turnover sa PIDEA ang mga nakumpiskang shabu. Iniimbestigahan na rin ang sangkot na consolidator at deconsolidator na silang responsable sa pagpapadala at pagtanggap ng mga balikbayan box. Oras na mapatunayang may paglabag, mahaharap sila sa reklamong unlawful importation at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Plano rin ng customs na bumili ng mas modernong X-ray scanner na kayang masuri kung may tinatagong illegal na droga kahit sa loob ng balikbayan box, lalo ngayong papalapit ang Vermonts. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa tulong ng mabilis na pagresponde ng mga pulis, nasa kote ang 2 hold-upper sa Makati City. Ang mga suspect nagpapanggap pa umano na nagtatrabaho sa isang ride-hailing app. Nasa Frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. Hindi na nakapalagpas sa mga pulis ang 2 lalaking yan. Suspect sila sa pang-hold up sa Barangay Bel Air sa Makati. Base sa investigasyon, naglalakad sa Malugay Street ang biktimang vendor habang may kausap sa cellphone nang biglang dumating ang 2 suspect na sakay ng motorsiklo. Tinutukan ng baril ang vendor at inagawang cellphone na nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Nakahingi agad ng saklolo ang biktima sa mga nagpapatrolyang pulis. Naplakahan ang motor ng mga hold-upper kaya madali silang natuntun. Yung naka-deploy nating mga uniform personnel, nakakalat naman at narespondihan kaagad. No? Nagkaroon ng dragnet operation around 3 to 4 minutes na habol ng mga operatiba natin yung suspects. No? Kasi bukod sa mga uniform personnel, meron tayong nakadeploy na mga plainclothes operatives doon sa area. Na-recover ang ninakaw na cellphone kasamang 2 baril at granada. May nakuha ring uniforme ng isang ride-hailing app. Ginagamit daw ito para palabasing motor taxi rider sila at makalusot sa mga checkpoint. Dati na rin daw silang nasangkot sa illegal na droga at pagnanakaw. Tikom ang bibig ng mga suspect. Maharap sila sa mga reklamong robbery at illegal possession of firearms and explosives. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mas malaki pa rin daw ang nilustay umano ni Vice President Sara Duterte. Yan ang buwelta ng Kamara sa sinabi ng opisina ng Vice na makakatipid ang bansa kung hindi matutuloy ang kanyang impeachment trial. Matatanda ang iginiit ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo na milyon-milyong piso ang matitipid kung magdedesisyon daw ang Senate Impeachment Court na hindi ituloy ang impeachment trial. Pero sagot siya ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega, hindi aabuti ng milyon-milyong piso ang magagastos sa paglilitis. Millions and millions. How many millions kaya? Saan sa makakatipid na banda? Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Pino na rin ni Ortega ang sinabi ni Castelo na depektibo ang impeachment case laban sa Vice. Git ni Ortega, pag-aralan daw muna ni Castelo ang kanyang mga sinasabi. Well, it's not defective as per my opinion. Siguro kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around statements like that. Aralin muna nilang maigi. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makinig at makipagtulungan kay Vice President Sara Duterte. Ang problema, ang Vice naman daw ang ayaw tumulong. Yan ang sagot ng palasyo matapos igiit ng tagapagsalta ni VP Sara na hindi raw pinapondohan ang mga gustong proyekto ng Vice. Out of the loop din daw kung itrato ang Vice o hindi sinasali sa mga usapan. Pero sabi ng palasyo, willing makinig sa kanya si PBBM. Pero si VP Sara naman daw ay ang mailap. Isang patunay daw dyan ay ang sinabi noon ni VP Sara na alam daw niya kung paano pababain ang presyo ng bigas pero hindi ito sinabi ng Vice Presidente. Mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa
ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin. Na maalam na ang karakter ni Miguel sa Incognito played by Baron Geister. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Iniligtas ni Miguel, aka Jaguar, sa bakbakan si Gab, played by Maris Racal. Pero hindi niya namalayan ang kalaban at bigla siyang nabaril. Marami ang sumaludo sa paboritong sniper sa serye na si Jaguar. Nakaka-proud daw si Doc Miguel. Abangan bukas ang finale ng Incognito dito sa TV5. Susunod, dapat na nga bang ituring na krimen ang mga anak na mag-aabandona sa kanilang magulang na may sakit? Department of Finance may nilinaw tungkol sa nagtrending na pagpataw ng buwes sa ating mga bank savings. At pambansang kamaon na si Manny Pacquiao may pag-flex ng kanyang well-toned body para sa kanyang laban sa linggo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mala fast and furious ang batang sakay ng larong kotse sa highway sa China. Akala niya habulan lamang sila ng kanyang nanay. Buti na lang 3 sasakyan ang agad nag-hazard at pinalibutan ng bata para hindi masagasaan. Naabutan rin siya ng nanay. Ligtas naman ang bata at walang galos. Anak o retirement plan? Trending online ng debate kung dapat nga bang ituring na krimen ang pag-abandona ng anak sa kanyang mga magulang. Kapag pabaya raw ang anak, dapat magmulta at makulong. Pero may paglilinaw dyan si Senator Ping Lacson. Nasa frontline ng balitang yan, Faith Del Mundo. Hindi na nakakatayo at nakakalakad ang 71 anyos na si Mang Dennis matapos ma-stroke noong 2021. Kaya ang 29 anyos sa bunsong anak niya na si Janice ang nag-aalaga sa kanya. Isang street sweeper ang trabaho niya at may 2 rin siyang anak na binubuhay. At kahit kapos ang kita, hindi raw niya pababayaan ang kanyang tatay. Pagka nagtumatay yan, pag binibibibibs ko siya, sabi niya ba't hindi daw ako nandidiri? Ba't ako mandidiri? Kasi nung bibi ba kami, nandiri ka ba sa akin? Alagang-alaga ako. Yan, pag BBS, limusan, pinupulbuhan. Ginagawa nila ako parang baby. Ang ganitong relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak na gustong itaguyod at pangalagaan ni Senator Panfilo Lacson. Kaya raw niya inihain ang Parents Welfare Act of 2025. Layunin ng panukalang tiyaking susuportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa oras ng pangangailangan. Ituturing na krimen ang pag-abandona sa magulang na nangangailangan ng suporta. Ang parusa sa mga lalabag, multang hanggang 300,000 pesos at hanggang 10 taong kulong. Pero sabi dyan ng ilang netizens, teka, hindi naman obligasyon ng anak na buhayin ang kanyang magulang. Meron din namang ilang sang-ayon sa panukala. Pero paglilinaw ni Lacson, wala raw magiging obligasyon ng anak sa magulang na mapapatunayang ng abuso at nagpabaya. Ang pwede lang daw humingi ng suporta sa kanyang mga anak ay yung mga magulang na senior citizen, may karamdaman o baldado. Hindi rin daw inoobliga ang mga anak na financially incapable o kapos sa pera. Pabor naman dito si Rolando na nakatira sa kalye matapos pabayaan ng kanyang mga anak. Pag inakit ko lang po sa mga anak ko, matindi na ako tinulungan. Nung natulungan ko sila, bilang mapapagtapos ng pag-aaral,
Kaya malungkot po sa akin buhay. Kaya nandito ako nag-iisa sa kalsada. Natutulog dito. Binabagyong inyong ulan. Nangangalakal ako mag-isa para mabuhay lang na maayos. Babala ng isang psychologist, posibleng magdulot ng emotional stress at pressure ang ganitong batas sa mga anak. Meron yung takot na pinalalabas mo na parang, kailangan, ito yung gawin, you have to do this. Kung talagang parents are so good, hindi natin nakakalimutan yung bond. Innate na sa atin, yun yung isang sigurong moral values na talagang moral ascendancy na meron among Filipinos na we always take care of our seniors. Hindi natin kinakailangan ng bill. Dahil kasi mahal natin magulang natin, aalagaan natin talaga sila. Ang mas mainam daw tanggalin ang mandatory retirement age at tiyaking may sapat na tulong ang pamahalaan sa mga senior citizen. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nag-trending ang pagpapataw ng buwis sa ipon. Akala ng iba pati savings kakaltasan. Pero wag daw ma-stress. Dahil interest lang ng inyong ipon ang may 20% tax. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. May tax ang mga bilihin, may tax ang sweldo, at may tax pati ang ipon? Maraming nabuwisit online sa sinasabing 20% na buwis sa savings sa bangko. Pero teka, kalma lang. May paglilinaw ang Department of Finance tungkol dyan. Sa ilalim ng Capital Markets Efficiency Promotion Act, tanging interest lang ng dinipositong pera sa bangko ang papatawan ng 20% tax. Hindi ang kabuoang savings. Git pa ng DOF, hindi bago ang tax na yan. Ang pagkakaiba lang, kasama na ngayon ng mga time deposit na 5 taon pataas ang maturity na dati ay hindi nabubuwisan. Ipapantay na rin ang lahat ng withholding tax. Ang dating 5% na sinisingil sa interest ng time deposits na 4 hanggang 5 taon at ang 12% sa interest ng time deposits na 3 hanggang 4 na taon, gagawin na rin 20%. Pati ang mga interest sa foreign currency deposit na dating binubuwisan ng 15%, ipapantay na rin sa 20%. Sa dating sistema raw kasi, lugi ang mga mahihirap at mga mayayaman lang ang nakikinabang. If they put their money in the bank, in less than 5 years na nakalagay dyan, tax sila ng 20%. But those who can afford to keep their money for 5 years in the bank, exempted, walang tax yung kanila. So they said this is anti-poor and pro-rich. Sa batas na ito, mas hinihikayat ang mga Pilipino na mag-invest sa stocks, sa mutual funds at sa unit investment trust funds. Mas mababa na rin kasi ang sinisingil na buwis dyan. Kahit pwedeng mabawasan ang pera ng investor, mas lalago pa rin dyan ang inyong pera. Imbes na sa iba nila ilagay yung pera, online gambling or whatever, dito na lang ilagay sa capital markets or sa mas sure pa yung returns nila. Inaasahang madaragdagan ng 25 billion pesos ang mga kolektang buwis ng pamahalaan mula ngayong taon hanggang sa 2030 dahil sa batas na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 17 bayang nasunog sa barangay Ususan sa Taguig City kaninang tanghali. Pahirapan sa pagkapula ng apoy dahil sa sikip ng kalsada at eskinita. Inabot na higit 1 oras bago ideklarang fire out. 24 na pamilya ang nawala ng tirahan. Isang lalaki naman ang sugatan. Inalam pa ang sanhi ng sunog. Sumiklab din ang sunog sa isang commercial building sa Cagayan de Oro City. Halos 2 oras ang inabot bago maapula ang apoy. Nasa 22 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan o nasawi. Maraming fans ang excited sa pagbabalik ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa boxing ring. Nagkaroon na sila ng pre-fight conference ni American boxer Mario Barrios. Muling pinatunayan ni Pacman na age is just a number. Flinex ni Pacman ang kanyang well-toned body at the age of 46. Nasa Las Vegas na ngayon si Pacquiao at puspusan pa rin ang training. Lahat tayo sama-sama sa laban ni Pacman. Mapapanood sa Free TV ang bakbakang Pacquiao Barrios sa July 20, Linggo, dito sa Pilipinas. 10 a.m. yan sa RPTV at One Sports at 2:15 p.m. naman dito sa TV5. I'm gonna sure this coming Saturday is gonna be a good fight. The fans might be worried about my condition, but you know, that's what I need to prove. Abangan, 2 abay sa kasal nag-ala Flower Boys. At ang mas tumitinding mga eksena sa final season ng Stranger Things ipinasilip sa bagong trailer.
Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Matapos ang kanyang comeback appearance sa America's Got Talent, may pasilip ang film singer na si Jessica Sanchez sa kanyang pregnancy journey. Ibinahagi niya ang kanyang ultrasound at photos ng kanyang 5-month baby bump sa social media. Nagpasalamat si Jessica sa mga nagpaabot ng pagmamahal at suporta, pati ng sweet messages. Bago yan, nakatanggap siya ng Golden Buzzer sa kanyang audition sa America's Got Talent. May standing ovation pa ang judges. Bukod sa AGT, nakilala rin si Jessica sa talent show na American Idol noong 2012 at naging first runner-up. Asahan ang mas tumitinding mga eksena sa 5th and final season ng Stranger Things. Isinailalim sa military quarantine ang town ng Hawkins para tugisin si Eleven. Haharapin naman ng gang ang huling laban sa Demogorgons. Magbabalik din at mas makapangyarihan na ang villain na si Vecna. Ipapalabas sa 3 parts ang Season 5 ng Stranger Things. Sa November 26 ang Volume 1, habang sa Pasko ang Volume 2 at sa New Year's Eve ang Volume 3. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, kung inakala niyong pambabae lamang ang pagiging flower girl sa kasal, nagkakamali po kayo. Mali ako. Aba, pwede ring i-flex ang Flower Boys. Iyan po sina Paula at Von. Kasal yan ng kanilang kaibigan. Ang kwento ng uploader, idea ng groom at bride na gawin silang Flower Boys. Wala raw kasi silang partner sa bridesmaids. Nakadagdag tuloy sila sa memories ng newlyweds. Alam mo, totoo yan. Minsan talaga, sir, hindi pantay yung dami ng lalaki yung kaibigan sa babae. Sana naisip namin to. Totoo, magdadagdag ka ng magdadagdag para magkaroon ng partner yung isa. Ganun. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung isa kasi magtatampo naman. So, lalaking gastos tuloy, no? Ayun lang. Kasi patatalian mo pa yun. Dapat pala ginawa na lang namin talagang flower. So, kung kulang ng bridesmen na lang. Wow! Tapos, or wala na lang. Kung walang best man, so, best maid. ditulak na lang yun. Okay na yan. Kung wala ring walang bride or groom. Hoy, pero di ba, sir? Hoy, pero ang advice mo sa akin, sir, di ba? Wala lahat yan. Pang mahalaga may groom at may bride. Yes. Oo naman. Tsaka yung mga na yan, yung mga reception na yan. Sabi mo dati, potluck dapat. Depende reception dyan, potluck kayo. Pwede. Tignan natin kung may pumunta sa kasal nyo. Kung potluck. Seryoso. Ibigyan nyo pa ng responsibilidad yung bisita. No, the best food to serve your guests is the kind of food that you like to eat. Yun. Tama. So, Johnny, wala na akong magagawa kasi kasal na ako. Alam nyo na. Magtoka ka na lang. Alam nyo na. Sagot ko yung pancit. Pancit. Ikaw, Miss Mean. Isipin ko. Pero baka lang ako, utensils. Plastic fork. Di ba usually pag wala kami isip, pwede pang akin dalag yung paper plates. Ganon. Sige, akin Pangit. Yan po ang 45 minutong pag-imay sa Malagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Kaya ikaw, pag ikaw ay kalimutan, ay aming payo sa'yo. Potluck na lang. Magandang gabi.